Imo naming banal o dakilang Yahuwah, purihin at sambahin po ang iyong banal na pangalan. Maraming maraming salamat muli po o dakilang Diyos. Tinipon mo kaming iyong mga lingkod sa iba't ibang panig po ng mundo, taglay ang isang pag-asa at pananampalataya na muli ay sa ganitong mga pagkakataon, makapiling ka ng iyong mga lingkod. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu, laging manaig sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Aba Yahuwah, narinig mo po ang aming mga pag-awit. Totoo, batid mo ang aming mga pinagdaraanan sa buhay ng iyong mga lingkod. Mabigat ang tiisin. Minsan halos di na pumakaya ng iyong mga lingkod. Sa iyo kami muli sa ganitong pagkakataon humihingi ng saklolo sapagkat ikaw ang aming takbuhan lagi sa bawat sandali ng pagkakataon. Yahuwah, muli po magpakaranas ka sa iyong mga lingkod. Bawat sambahayan na natitipon ngayon sa mga magulang at sa mga anak, laging maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, lagi makita kami sa pagsunod sa iyo. Anumang mga pagsubok at kahirapan dumating, manatiling aming katapatan, pagtitiwalang lubos sa iyo, sapagkat lagi maaasahan po namin ang iyong pagtulong, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mahabagin at maibigin po sa lahat. Subok na subok ang iyong katangian, ang iyong karakter, o Aba. Kaya naman po sa ganitong pagsamba namin, pakitanggap mo po ang aming taus-puso, papuri at pasasalamat. Nawa po maalayan ka namin ng iba yung kapurihan at kaluwalhatian. Sa pagsambat, pag-aaral namin ng iyong mga salita, lagi kaming lukuban ng iyong Santong Espiritu. Mabuksan lagi ang aming puso, ang aming pangunawa upang bawat salita na aming tatanggapin, siyang, lagi naming magamit sa anumang mga pagsubok upang kami magtagumpay sa anumang uri ng kasamaan, lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. Lagi kami magtagumpay, maalayan ka po namin ang iba yung kapurihan. Yahusha, aming Panginoon, sinasamba ka rin po ng iyong mga lingkod. Naririto po kami, humihiling din po, laging magbasbasa ng iyong mga lingkod. Dagdagan ng aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala po sa iyo, sapagkat palapit na palapit ang dakilang araw ng iyong pagparito. Nandyan, kabi-kabila ang mga kahirapan, ang mga kalamidad na nangyayari sa mundo. Nagdudulot man ng takot sa karamihan, pero ito po ay kinasasabikan din po namin sapagkat alam namin anumang oras at sandali, maaari ka pong bumalik upang kunin kami yung mga lingkod. Aming Panginoon, habang kami naghihintay sa araw na yun, lagi mo kaming alalayan, paalalahanan. Ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga mata, mapako sa iyo. Ikaw ang aming paghandaan. Huwag kaming pagambala sa mga bagay ng mundong ito. Tulungan mo kami lagi mamuhay ng kagaya mo, pag-iisip na kagaya mo, pananalita ang aming mga pagkilos, sapagkat ito ang mabisang paraan upang maakay ang tao pabalik po sa iyo. Aba Yahuwah, muli po, bumabalik tawag kami sa iyo. Muli basa ng mga sinimpang handog ng iyong mga alipin. Patuloy na dumaloy pa mga biyaya at pagpapala na kailangan ng bawat sambahayan. Pakibasbasan ang mga pinagkakabuhayan ng iyong mga lingkod. Magalang na po namin hinihiling ang lahat sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahusha. Amen.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating dakilang Yahuwah at sa ating Panginoong Yahusha. Narito tayo para magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan kapag narinig natin halimbawa ang pangalan po ng isang tao, may mga bagay na agad po tayong naalala tungkol po sa taong yon. Kung sino po siya, kung ano yung kanyang pag-uugali, at kung ano po yung kanyang naging buhay. Sa Biblia po, alam natin na ang pagdating po sa pangalan ng mga lingkod ng Diyos, meron po itong kaakibat na kahulugan at kahalagahan. Kaya kung minsan nga po ay binabago pa ng Panginoong Yahuwah ang ilan sa mga pangalan ng kanyang mga lingkod. At isa na nga po dyan, ang kilalang-kilala natin ngayon sa pangalang Pedro. Pero bago po siya nakilala sa pangalang yon, meron po siyang ibang pangalan, yung Simon. Kaya po sa pag-aaral natin ngayon mga kapatid, malalaman natin kung paano mula sa Simon ay naging siya si Cephas. Tingnan natin ang kanya naging paglalakbay, pamumuhay, at kung ano yung matututunan natin mula po sa kanyang buhay. Kaya ano po ba ang ginawa ng Panginoong Yahusha nang una niyang makilala itong si Simon? Mag-umpisa tayo ng pagbasa sa Juan 1:41 at 42. Hinanap agad niya ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang Mesyas na kung isasalin ay Kristo. Dinala niya si Simon kay Yahusha. Tinitigan ni Yahusha si Simon at sinabi, ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon tatawagin ka ng Cephas na kung isasalin ay Pedro. Ano po ang ginawa ng Panginoong Yahusha na makilala niya si Simon? Nasabi niya, mula ngayon tatawagin ka ng Cephas. Yung Cephas po, yan po ay isang Aramaic na pangalan na ibig sabihin po niyan ay bato. At sa salitang Griego naman po, yan ay Pedro. Kaya ito pong si Simon ay tinawag na Simon Pedro o Simon Cephas. Kasi yung Cephas at Pedro ay parehas ang kahulugan na yun nga po ay bato. Pero yung interesting po dito, bakit tinawag ng Panginoong Yahushua na bato itong si Simon? Eh kung tutuusin naman po ay hindi naman siya ganoong katatag o katibay yung katayuan o yung pagkatao po niya noon. Isa lamang po siyang ordinaryong mangingisda. At ang alam nga po natin, yung ugali po niya noon, itong si Simon, eh minsan, padalos-dalos po siya, lagi siyang natatakot, at sobra yung kumpiyansa niya sa kanyang sarili, at meron pang pagkakataon na hindi po niya naintindihan ng mabuti yung nais ng Panginoong Yahusha para po sa kanya. Pero nakita po ng Panginoong Yahusha, hindi lamang kung sino si Simon noon, kundi nakita po niya kung ano yung maaari po niyang maging. Tinawag po siya na Cephas o bato dahil nakita po ng Panginoong Yahusha yung potensyal sa kanya. Sapagkat alam po ng Panginoong Yahusha na sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoong Yahuwah, maaari po siyang maging matatag, maaari po siyang mahubog. Kaya at dito po sa ating at ito po dito po ay makikita nga po natin na napakagandang halimbawa ang buhay ni Pedro para po sa ating mga kapatid. Ipinapakita po kasi dito, ipinapakita kasi nito yung tinatawag po natin na sanctification at yung spiritual growth. Na ang isang tao po ay opo, maaaring marami siyang kahinaan sa simula, pero sa habang hinuhubog po tayo ng Panginoong Yahuwah, unti-unti po tayo nagbabago at nagiging kung ano yung nais ng Diyos para po sa atin. Kailan po nagsimula ngayon? Yung gawain ng Panginoong Yahuwah kay Simon. Basahin naman po natin na nakasulat dito sa Lucas 5, mga talatang 4 hanggang 6 at 8 hanggang 9. Matapos niyang mag-aral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang mga lambat. Nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda hanggang sa halos masira na ang kanilang mga lambat. Nang makita iyon ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa paanan ni Yahusha at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Namangha siya natakot, pati ang mga kasamahan niya dahil sa dami ng nahuli nila.
Kailan po nag-umpisa yung gawain ng Panginoong Yahweh kay Simon? Ito po ay nagsimula nung sila po ay nangingisda doon po sa dagat. Ano po ba nangyari noon? Yun nga po, magdamag na nangingisda itong sina Simon, pero wala po silang nahuling isda. Kaya ano po sinabi ng Panginoong Yahushua sa kanila? Pumalaot kayo doon sa mas malalim na bahagi at muli ninyong ihulog yung inyong mga lambat. Ano pong sagot ni Simon? Sabi niya, dahil sinabi po ninyo, ihuhulog ko ulit ang mga lambat. Maaaring hindi pa po ito yung perpektong pananampalataya, pero sapat po yung kanyang pananampalatayang yun para sumunod sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang nangyari? Pagkatapos nung ihulog niya yung lambat, napakaraming isda ang kanilang nahuli hanggang sa halos daw nga po mapunit yung kanilang mga lambat. At nung makita po ni Simon ang nangyari, napagtanto po niya na nakatayo siya sa harapan ng isang taong dakila, higit kanino man. Kaya siya po ay lumuhod sa harapan ng Panginoong Yahushua at sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Dito po makikita natin ang simula ng pananampalataya ni Simon Pedro. Isang simpleng pagsunod ang naging bahagi po ng mas malaking gawain ng ating Panginoong Yahuwah sa kanya pong buhay. Pero hindi po dito nagtatapos ang lahat o hindi pa tapos ang Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha para po sa paghubog dito kay Simon Pedro. Ano po ang tinawag ng Panginoong Yahusha na gagawin ngayon ni Pedro? Sa Lucas 5, 10 hanggang 11, ganito naman ang ating mababasa mga kapatid. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. Huwag kang matakot, sabi ni Yahusha kay Simon. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na. Nang maidaong na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Yahusha. Ano po yung tinawag na gagawin ngayon ni Pedro? Sabi ng Biblia, mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi ano na, mga tao na po. Ibig sabihin, hindi na lang po siya tinawag para maging isa ordinaryong mangingisda. Siya po ngayon ay tinawag para maging tagasunod ng Panginoong Yahusha. At kalaunan po ay maging apostol ng ating Panginoong Yahusha. At ano po ang naging tugon ni Simon at ng kanyang mga kasamahan? Iniwan po nila ang lahat at sila po ay sumunod sa ating Panginoong Yahusha. Yun po ang ipinakita ng kanilang pananampalataya. Hindi lamang po sila naniwala sa ating Panginoong Yahusha, kundi kumilos po sila ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya makikita po natin dito na tayo po, tinatawag tayo ng Panginoong Yahuwah sa pamamagitan po ng Panginoong Yahusha upang maging kanyang mga tagasunod. At kapag tayo po ay tumugon sa tawag na yon, doon po nagsisimula yung pagbabago sa ating buhay. Kaya kung mapapansin po natin, hindi po hindi po muna karapat dapat si Pedro bago siya sumunod sa ating Panginoong Yahusha. Ang ginawa niya, sumunod muna siya. At habang patuloy po siyang sumusunod sa ating Panginoong Yahusha, doon po siya unti-unting nababago. Parang kung iisipin po natin, halimbawa, kung tayo ay nagsisimula sa nagsisimula pa lamang matuto sa isang bagong gawain o halimbawa meron tayong bagong project, hindi naman po kailangan na eksperto muna tayo bago po tayo magsimula, di po ba? Kaya habang tayo ay nakikinig, sumusunod, natututo sa mga nagtuturo sa atin, doon unti-unti po tayong natututo sa ganung mga gawain, gumagaling tayo sa ganung gawain. Ganon din po ang spiritual growth, mga mahal na kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoong Yahusha, sumusunod tayo sa Kanya, at habang patuloy tayo sumusunod, unti-unti po tayong binabago. Iyan po ang isa sa mga unang hakbang ng sanctification. Ano po ang kailangang matutunan ngayon ni Pedro para lumago ang kanyang pananampalataya at mas sanctify po siya? Basahin natin ang nakasulat po sa Mateo 14:28 hanggang 31. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako dyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Yahusha. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Yahusha. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Yahusha at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Ano po ang
kailangan matutunan ni Apostol Pedro para siya po ay lumago yung pananampalataya. Mas masanctify po siya. Kailangan po matutong lumakad siya sa pamamagitan po ng pananampalataya. Nang sabihin po ng Panginoong Yahusha sa kanya na lumapit siya sa kanya, ano po yung ginawa ni Pedro? Sumunod po siya. Bumaba siya sa bangka at lumakad po siya sa ibabaw ng tubig papunta po sa ating Panginoong Yahusha. Ipinapakita po nito na ang pananampalataya po ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Tungkol din po ito sa, makikita rin po ito sa ating mga pagsunod. Pero habang naglalakad na po ito si Pedro, ano po yung nangyari po sa kanya? Yung nakita na po niya yung malalakas na hangin at yung alon, natakot po siya at unti-unti siyang lumubog. Kaya ano po ang nangyari sa pananampalataya niya? Sa pagkakataong yon, nagsimula na po siyang magduda. Ganon din po tayo. Minsan mga kapatid, kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili. Kapag nakatingin po tayo sa ating Panginoong Yahusha, nakakaya po natin magtiwala. Pero kapag mas napapansin na po natin yung mga problema natin sa buhay, yung mga circumstances natin na meron tayo sa buhay, maaari din po tayo magsimulang magduda sa ating Panginoong Yahusha. At dito po natin makikita na yung paglalakad sa pananampalataya o yung walk of faith natin, yan po ay isang proseso mga kapatid. Hindi po ibig sabihin dahil tayo sumusunod na sa ating Panginoong Yahusha, hindi na tayo magkakamali. Minsan tayo po ay matitisod at mabibigo rin po tayo mga kapatid. Pero ano po ang ginawa ni Apostol Pedro? Nang siya po ay lumubog, sumigaw siya sa ating Panginoong Yahusha. Sabi niya, iligtas mo ako, Panginoon. At agad po siyang inabot ng ating Panginoong Yahusha. Kaya kapag po tayo ay bumagsak, lumubog, nadapa, mga kapatid, agad po ano po dapat natin gawin? Bumalik po agad tayo sa ating Panginoong Yahusha. Matuto po tayong muli sa ating mga pagkakamali. Panatilihin pa rin po natin nakatuon yung ating mga paningin sa ating Panginoong Yahusha. Sapagkat sa ganitong paraan, unti-unti tayong lalago sa ating pananampalataya at tayo po ay mapapabanal. Ano pa po? O ano pa ang ginagawa ng Panginoong Yahuwah sa kanyang gawain ng pagpagbanal po sa bawat isa sa atin? Dito pa rin po sa Mateo 16, 15 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Tinanong sila ni Yahusha, ngunit sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Yahusha sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Ano pa po ang gawain ng Panginoong Yahuwah para sa kanyang gawain ng pagpagbanal po sa bawat isa sa atin? Yan po yung pagpapalago sa ating kaalaman patungkol sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Kaya dito, tinanong ng Panginoong Yahusha yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ngunit sa inyo, sino ako? At sumagot naman po itong si Simon Pedro, sabi niya, kayo po ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po ang sagot ng Panginoong Yahusha? Pinuri po siya ng Panginoong Yahusha. Sabi niya, hindi tao nagpahayag sa iyo nito, kundi ang Ama na nasa langit. Kaya makikita po natin na habang hinuhubog ni Yahuwah ito si Pedro, pinalalago rin po niya yung kanyang kaalaman at pangunawa patungkol sa ating Panginoong Yahusha. Ganon din po sa atin, mga mahal na kapatid. Kailangan din po nating lumago sa ating kaalaman patungkol sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Paano po natin ginagawa yan, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng ating masusing pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa ating mga Bible studies. Napakarami po. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat puspos po tayo ng mga salita ng Diyos sa assembly, mga kapatid. Nandyan po yung mga resources natin. Nandyan sa YouTube, sa Facebook. Meron tayong Yearning for Yahusha, Bible History Project, ang ating daily Bible verses, mga kapatid. Paglaanan natin ng panahon na tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat habang tayo ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, patuloy po tayong nadadagdagan. Kung mapapansin po ninyo, nadadagdagan araw-araw yung ating mga kaalaman. Akala natin sapat na, pero hindi pa po. Patuloy pa rin tayo napupunuan ng mga kaalaman patungkol sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Bakit po ba mahalaga na lumago tayo sa spiritual knowledge, mga mahal na kapatid?
Dahil hindi lamang naman po impormasyon yung nadadagdag po sa atin. Habang mas nakikilala po natin ang Panginoong Yahuwah at ang Panginoong Yahusha, mas lumalalim po yung relationship po natin sa kanila. Kaya bahagi po ng sanctification, yung patuloy na pagkilala, yung pag-unawa, at yung paglapit natin sa Panginoong Yahuwah at sa ating Panginoong Yahusha. Yan po bahagi ng aking leksyon. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Ang pinag-aaralan po natin ay ang kasaysayan ni Apostol Pedro na kung paano siya nagsimula sa pangalang Simon at naging Cephas o Pedro na ang kahulugan ay bato. Na ang bato, ibig sabihin ay matibay. Matibay sa pananampalataya. Kaya nakita natin mga halimbawa kung paano nagsimula ang pananampalataya ni Apostol Pedro at makikita po natin kung ano pa ang kanyang mga naging karanasan na naging sanhi upang siya ay lalong maging matibay. Matupad niya ang kanyang tungkulin bilang apostol ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya, paano pa po tayo patuloy na lalago sa kaalaman? Sapagkat pinagkalooban na ng kaalaman tayo, paano pa tayo patuloy na lalago? Ito po ang sagot sa Mateo 16:21 hanggang 23. Mula noon, ipinaalam na ni Yahushua sa mga alagad niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Kaya dinala ni Pedro si Yahushua sa isang tabi at sinabihan, "Huwag sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon. Hindi ito kailanman mangyayari sa inyo." Hinarap ni Yahushua si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Paano pa po tayo patuloy na lalago sa kaalaman? Sa pamamagitan po ng pag-aaral natin at kung paano tayo tatanggap ng pagtutuwid ng ating Panginoong Yahushua. Yung itatama yung ating mga likong paniniwala. Sino pong isang halimbawa ng isang taong itinama ng ating Panginoong Yahushua? Si Apostol Pedro po. Nalaman natin sa nagdaang talata na nang itanong ng ating Panginoong Yahushua kung sino siya, ang sabi ni Apostol Pedro, ikaw ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sa isang iglap, nagsalita ng isang katotohanan si Pedro na inihayag sa kanya ng Ama. Ngunit, sandali lang ang nakaraan, ano po ang kanyang ginawa? Nagsalita naman siya ng pangangatuwiran na salungat sa plano ng ating Panginoong Yahuwah. Sapagkat ang sabi sa kanila ng ating Panginoong Yahushua, kailangan kong pumunta sa Jerusalem, dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, sa mga namamahalang pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa ikatlong araw muling mabubuhay. Ano po ang ginawa ni Apostol Pedro? Dinala siya sa isang tabi at sinabi, hindi kailanman mangyayari ito. Sa paningin ng tao, mga mahal na kapatid, ayaw ni Pedro na mapatay ang ating Panginoong Yahushua. Ngunit, yung kanyang kagustuhan na huwag mapatay ang ating Panginoong Yahushua ay salungat
sa panukala ng ating Yahuwah Aba. Bakit? Ano po ang panukala ng ating Yahuwah Aba? Kailangang mamatay ang ating Panginoong Yahusya upang mailigtas niya ang buong sanlibutan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan, maililigtas niya ang mga tao. Kaya ano po ang tinuturo nito sa atin? Maaring marami na tayong nalalaman sa banal na kasulatan, ngunit meron pa rin po tayong mga bagay na hindi alam. Kaya kailangan baguhin o itama ang ating pag-iisip. Kaya maaari nating maunawaan ang malalalim na katotohanan, pero maaaring magkaroon pa rin tayo ng bulag na pagkakilala doon sa ibang mga aral. Kaya yun po ang dapat na ituwid. At itutuwid niyon sa patuloy nating pag-aaral sa ating Panginoong Yahusya at sa ating Yahuwah Aba. Kaya ano po ang naging halimbawa na nangyari kay Apostol Pedro? Opo, matibay na yung kanyang pananampalataya, ngunit hindi niya naunawaan yung panukala ng Diyos, yung daan ng krus. Ano ba ang dapat gawin ng ating Panginoong Yahusya? Kaya yun ang ipinaunawa sa kanya ng ating Panginoong Yahusya. Kung minsan po, ang isa sa pinakadakilang ebidensya na gumagawa si Yahuwah sa ating buhay ay ang pagtanggi niyang hayaan tayong manatiling mali. Kaya itinatama tayo. Ngayon po, ano ang kinailangang maranasan ni Pedro upang siya ay lumago spiritually? Ito po ang sagot, Mateo 26:33 hanggang 35. Sinabi ni Pedro kay Yahusya, kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Sinagot siya ni Yahusya, sinasabi ko sa iyo ang totoo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Sinabi ni Pedro, hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo. At ganun din ang sinabi ng iba pang mga alagad. Yung tagpong ito po, nung sabihin ng Panginoong Yahusya na siya aarestuhin at kailangan harapin niya yung pinuno ng mga Hudyo at ng pinunong pare. At sabi niya, kayong lahat, iiwanan ninyo ako. Ano po sabi ni Pedro? Hindi ko kayo iiwan. Ngunit, hindi po sapat ang tiwala sa sarili. Kaya tiwalang-tiwala si Apostol Pedro sa kanyang sarili na hindi niya iiwan ang ating Panginoong Yahusya. Kaya matibay ang kanyang paniniwala na hindi siya hihiwalay. Matapang po si Pedro, masigasig siya, taos-puso siya, ngunit madalas labis ang tiwala ni Pedro sa kanyang sarili. Hindi po tayo lalago kung labis tayong magtiwala sa ating sariling lakas. Kaya hindi nararapat na umasa tayo sa ating sariling lakas. Kaya po, pinahayag ni Pedro, sabi niya, hindi ko kayo iiwan kahit na gawin ito ng lahat. Sasama ako sa inyo kahit na patayin pa akong kasama ninyo. Ano po ang pinapakita nito? Isang mapagmalaking tiwala sa sarili. Ano po ang dapat sana niyang naging tugon? Panginoon, ano po ang gusto niyong gawin namin? Ano po ang gusto niyong gawin namin kung kayo arestuhin? Dapat ganun ang sinabi niya sa ating Panginoong Yahusya. Ano pong nangyari kay Pedro at sa iba pa pagkatapos arestuhin ang ating Panginoong Yahusya? Ito po sagot sa Lucas 22:56 hanggang 62.
nakita siya ng isang utosang babae sa tabi ng siga at tiningnan mabuti. Sinabi ng babae, kasamahan din ni Yahusya ang lalaking ito. Ngunit itinanggi ito ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala. Maya-maya, may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, kasamahan ka rin nila, di ba? Aba, hindi, sagot ni Pedro. Pagkalipas na isang oras, iginiit naman ng isa. Totoong kasamahan din ni Yahusya ang taong ito dahil taga Galilea rin siya. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. At habang nagsasalita pa siya, ay tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Kaya ano pong nangyari kay Pedro at sa iba pa pagkatapos maaresto ang Panginoong Yahusya? Nagkatotoo po ang sinabi ng Panginoong Yahusya. Iiwanan ninyo ako. Ano po ang katunayan? Si Apostol Pedro, gaya na sinabi ng Panginoong Yahusya, 3 beses itinanggi, nakilala niya ang Panginoong Yahusya. Pagkatapos po ng ikatlong pagkakataon, ano ang nangyari? Tumilaok yung tandang. Ano pong ginawa ng Panginoong Yahusya? Nung pagtilaok ng tandang, lumingon siya at tumingin ng diretso kay Pedro. Ano pong napagtanto ni Pedro? 3 beses niyang itinanggi ang Panginoong Yahusya, gaya ng sinabi sa kanya. Ang ibig po sabihin, binigo niya ang ating Panginoong Yahusya. Ano po ang kanyang naramdaman? Lumabas siya at umiyak ng may buong kapaitan. Sa gabing iyon, ipinangako niyang hindi kailan may itatanggi ang Panginoong Yahusya. Ngunit ano pong nangyari? 3 beses niyang itinanggi. Ano pong dapat nating maunawaan tungkol sa ating kalikasan bilang tao? Madaling makaramdam ng kumpiyansa bago dumating yung pagsubok. Ngunit kapag kaharap na natin mismo yung pagsubok, hindi natin alam kung minsan kung anong gagawin natin. Kaya maaring hindi pa dumarating pagsubok, sabi natin, hindi ko itatanggi. Nakilala kong Panginoong Yahusya. Ngunit nung nando na, inaresto na, at tinanong siya, kasama ka rin eh. At nakita niya, may panganib pala sa kanya, anong nagawa niya? Umatras siya. Kinaila niya, nakilala niya ang Panginoong Yahusya. Kaya tayo po, hindi tayo dapat umasa sa ating sariling kabutihan, sa ating sariling lakas, kundi umasa tayo sa ating Yahuwah Aba, sa ating Yahusya HaMashiach. Ano pong ginawa ng ating Panginoong Yahusya upang maibalik si Pedro? Ito po, sa Juan 21:15 hanggang 17. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Yahusya kay Simon Pedro, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sumagat si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo pong mahal ko kayo. Sinabi ni Yahusya, alagaan mo ang aking mga batang tupa. Muling sinabi ni Yahusya, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagat si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo pong mahal ko kayo. Sinabi ni Yahusya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit, ay sinabi ni Yahusya,
Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Yahusya. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin pong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Yahusya, alagaan mo ang aking mga tupa. Ang nabasa po natin ay tungkol kung paano ibinalik ni Yahusya si Apostol Pedro sa kanyang posisyon bilang alagad o apostol ng Panginoong Yahusya. Bakit po? Bakit po kailangan siyang ibalik? Dahil po nang biguin niya ang ating Panginoong Yahusya ng 3 beses, ano po ang kanyang ginawa? Sa labis na kabiguan, ipinasya niya na bumalik doon sa kanyang hanap buhay na pangingisda. Ibig po sabihin, iniwan na niya yung kanyang pagiging apostol at nangisda na lamang siya. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya? Hinanap siya. Naglakbay ang ating Panginoong Yahusya ng 80 milya upang salubungin si Pedro habang ito ay nangingisda. Tinulungan pa nga ng Panginoong Yahusya si Pedro upang makahuli ng 153 malalaking isda sapagkat nang tanungin sila, may nahuli na ba kayo? Ang sagot ni Pedro, wala pa po. Kaya sabi niya, ihagis mo doon sa kanan ng bangka, yung lambat mo. Doon niya inihagis at pagkahagis niya, sa dami ng huli, halos hindi na niya makaya yung bigat. Tapos, yung lambat naman, hindi na punit, hindi nasira. Kaya ano pa po ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya para sa kanyang mga alagad? Nagluto pa siya ng almusal. Nagluto pa siya. Pagkatapos, habang sila nag-uusap ni Apostol Pedro, doon niya tinanong 3 beses. Bakit po 3 beses? Sapagkat nais na i-emphasize ng ating Panginoong Yahusya ang kanyang tungkulin bilang taga-alaga ng mga tupa. Ang sabi niya, alagaan mo aking batang mga tupa. Ano? Kaya 3 beses niya tinanong, mahal mo ba ako, Pedro? Opo, sabi niya. Nung pangatlong tanong, nalungkot na si Apostol Pedro sapagkat pangatlong beses, ang ibig sabihin noon, mukhang hindi nagtitiwala ang Panginoong Yahusya sa aking sagot. Kaya nais makatiyak ang ating Panginoong Yahusya na talagang nanggagaling sa kanyang puso yung kanyang pagsagot at nakahanda siyang tuparin yung kanyang pangako na alagaan ang mga tupa ng Panginoon. Kaya ano po ang sinabi ni Pedro? Opo, tutuparin ko po. Mahal ko kayo. Kaya nung sabihin ng Panginoong Yahusya, pakainin mo aking mga tupa, sabi niya, opo. Kaya hindi lang pinatawad ng Panginoong Yahusya si Pedro, ibinilik niya si Pedro sa kanyang tungkulin na kapaki-pakinabang bilang apostol. Isa po yan sa isang pinakadakilang katotohanan tungkol sa biyaya, grace. Hindi lamang pinatawad ni Yahuwah ang mga pagkabigo niya
kundi ginawang daan ito upang baguhin ang mga pagkabigo, upang maging handa para sa ministeryo. Dahil sa karanasan po ni Apostol Pedro na siya ay nasira, nabigo siya, nabasag siya, ngunit itinuwid siya ng Panginoong Yahusya. Kaya nung iwanan na siya ng Panginoong Yahusya, umakyat na sa langit, iba na po si Apostol Pedro. Iba na yung pagsasalita niya sa mga tao. Sapagkat siya naging mapagpakumbaba na. Bakit po siya naging mapagpakumbaba? Dahil nabunyag yung kanyang pagmamataas. Nakita niya, hindi pala dapat magmataas sapagkat maaaring magkamali tayo dahil sa ating pagkatao, hindi natin mapangatawanan yung ating ipinangako. Palalakasin niya yung mga mahihinang mananampalataya sapagkat alam niya na siya'y naging mahina rin. Kaya kailangan palakasin yung mga mahihina. Kaya sa panahon pong ito, lumago ng malaki si Pedro doon sa pagkaalam noong mga pagkukulang niya. Ano po ang nagawa ni Pedro? Dahil doon sa karanasang dinanas niya, matapang siyang nagsalita doon sa Pentecostes nung isugo ang Espiritu Santo nang magsalita yung mga tao ng iba't ibang wika. Sinabi niya, ito ay dahil sa ating Panginoong Yahusya na nangaral. Kailangan sumampalatayang mga tao sa ating Panginoong Yahusya. Ano pa po ang ginawa niya? Matapang siyang nangaral tungkol sa ating Panginoong Yahusya sa kabila ng pag-uusig at pagtutol ng mga Hudyo, ng Sanhedrin, ng punong saserdote, ng mga guro ng kautusan. Kaya nung ipaaresto sila at binawalan, huwag kayong mangangaral sa pangalan ng Panginoong Yahusya ninyo. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro? Ang sabi niya, susunod muna kami sa Diyos kaysa sa mga tao. Yun ang kanyang ipinahayag. Matapang na ipinahayag. Susunod muna kami sa Diyos. Ano pa po ang kanyang nagawa? Isinulat niya ang ilan sa mga kasulatan. Kaya alam natin, mayroong First and Second Peter. May aklat siya sa Bagong Tipan. Kaya si Pedro po ay naging isang bato. Ano po bang ibig sabihin ng bato? Matibay. Kaya siya po ay napabanal. Dahil po sa ginawang pagtutuwid sa kanya ng ating Panginoong Yahusya. Kaya ngunit bago siya naging bato, kailangan muna niyang mabigo, mabasag, at sa pamamagitan ng kanyang karanasan at sa pagtutuwid ng Panginoong Yahusya, siya'y muling nabuo upang maging matibay na bato na nakatayo sa ating Panginoong Yahusya. Ano po ang ipinahawatig ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat na natutunan niya mula sa kanyang mga karanasan ng pagkabasag? Ito po ang sagot sa unang Pedro 5:6 hanggang 8 at 10. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, ang dyablo, ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos
upang maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi sa kanyang walang hanggang kalwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Kaya ano po ang ipinahayag ni Pedro sa kanyang mga sulat na natutunan niya mula sa kanyang mga karanasan ng pagkabigo at pagkabasag? Ang sabi niya, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kailangan po natin, kailangan lalong magpakumbaba sa panahon po ng pagdurusa at mga pagsubok. Sa panahon po na maraming panganib na nakaamba sa ating buhay. Gaya ng kanyang sinabi, humanda kayo at mag-ingat, yung kaaway ninyo, ang dyablo, umaaligid lamang sa inyong paligid na parang liyong umaatungal, naghahanap ng malalapa. Paano po natin mapapakumbaba ang ating mga sarili? Sa pamamagitan po ng pag-iwan ng ating mga alalahanin sa ating Panginoong Yahuwah na nagmamalasakit sa atin. Si Pedro po ay nagsasalita mula sa karanasan. Kaya kapag tiniwala natin lahat ng ating mga bagabag, yung ating pong mga pagkatakot, halimbawa, talagang hindi na natin alam kung paano magpapatuloy, ano po ang gagawin ng ating Yahuwah Abba sa atin? Tutulungan niya tayo. Gagawin tayong perpekto. Bibigyan tayo ng katatagan, lakas, at isang matibay na pundasyon. Kaya alam natin kung anong dapat natin gawin doon sa ating previous na pagsamba. Ang sabi nga, doon sa ating pananampalataya, kailangan idagdag natin, ano po, kabutihan, kaalaman. Kaya tayo nag-aaral. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang mga tugbilin ng ating Panginoong Yahushua sa atin. Pagpipigil sa sarili, katatagan, pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid, gaya ng pagmamalasakit ng Panginoong Yahushua sa atin kay Apostol Pedro. At higit sa lahat, dapat humantong sa pag-ibig. Pag-ibig natin sa ating Yahuwah Abba, sa ating Yahushua sa Masiyak, at sa lahat ng mga tao. Kaya, pagka ganun po ang ating gagawin, tayo po ay muling mabubuo mula sa ating pagkabasag upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Yahushua gaya ng ninanasa sa atin ng ating Yahuwah Abba. Sa ganong paraan, tayo po maihahanda. Tayo, pinababanal tayo. We are being sanctified. At kapag umabot na tayo doon sa kaganapan ng ating pananampalataya, napuno na tayo ng pag-ibig, kabutihan, kaalaman, ano po ang gagawin ng ating Yahuwah Abba sa atin? Ibibigay sa atin ang kalwalhatian sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Abba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po, o dakila naming Aba, sapagkat minsan pa'y tinuruan mo kami ng iyong banal na katotohanan. Pinag-aralan po namin ang kasaysayan
ni Apostol Pedro. Opo, natutuhan niya kung sino ang aming Panginoong Yahusya, na siya ang Mesyas, ang iyong bugtong na anak. O dakilang Yahuwah Aba, gayon man, nagkamali din siya sapagkat hindi niya nalaman ang iyong kalooban na nakailangang mamatay ang Panginoong Yahusya upang mailigtas ang lahat ng mga tao. At ikinaila din niya ng makatatlong beses ang Panginoong Yahusya. Ngunit ikaw po, o aming Yahuwah Aba, ay Diyos ng punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ka ng pagpapatawad sa iyong mga anak. Kaya alam namin, kami man, magkamali kami. Kung kami lalapit sa iyo, patatawarin mo po kami. Kaya naman, Ama, naririto ang iyong mga hinirang. Sinasamba ka po namin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. Patawad po sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. Ang dalangin po namin, araw-araw ng aming buhay, samahan mo po kami. Ang magawa lamang namin ay nang naaayon sa iyong banal na kalooban upang maging karapat dapat po kaming makasunod sa iyo at sa iyong bugtong na anak. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang aming mabuting guro. Opo, ikaw ang nagturo kay Apostol Pedro upang magkaroon siya ng matibay na pananampalataya. Opo, itinulot mong mangako siya sa iyo na mamahalin ka niya. Iingatan niya ang mga tupang itiniwala sa kanyang mga kamay. O dakilang Panginoong Yahusya, ganun din po sana ang gawin namin. Patuloy po kaming sumunod sa iyo, o dakila naming Panginoong Yahusya, upang anumang araw at oras na bababa ka mula sa langit, kami po na tinawag mo sa assembly, isama mo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Masalubong ka po namin sa himpapawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila po namin Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, pinagpala mo na po ang lahat ng iyong mga anak, ang mga magulang, ang mga anak o dakila naming Diyos. Pinagpala mo rin ang kabuhayan ng iyong mga lingkod. Pinatawad kami sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, yung atin pong pag-aaralan na aklat ay aklat ng Hosea. Meron po kaming release na video ukol po dito bilang paghahanda para sa ating BLP live class. Yung BLP live class ay gaganapin po ng next Saturday at nandyan po ang Zoom ID, 3 p.m. Pacific Standard Time. Yung atin pong autumn feast ay nalalapit na. Ito ay pangungunahan ng Feast of Trumpets, September 11 po. Ito ay isang banal na pagsamba o kaya convocation. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us.